Master Healer. Touch my eyes so I could see. Touch the pain that flows in me. Touch my voice so I could praise Thee eternally. Touch my heart, touch my life. Touch me, Lord, and I shall be healed. Touch my ears so I could hear. Touch my hands so I could give. Touch my feet so I could walk through Calvary. Touch my heart, touch my life. Touch me, Lord, and I shall be healed. Welcome to In Jesus, Mary, and Joseph. A blessed Sunday, everyone. Kakabsat, Good evening, Sister Flor, Sister Marlene, Sister Jean, and Sister Linda. Good evening. Today is the 21st of September. Ang bilis, kakabsat. Itanga Domingo kat hantayo nga i-discuss pa man ti gospel readings. We veer away from our regular setup nga we discuss the gospel reading. Ti pagtungtungan tayo man tata is the season of creation. And madamdama tayo nga pagkwentuhan natin niya mamaya, no? Ang tema natin for this year, 2025, Peace with Creation. Jesus, Mary, and Joseph radio program is brought to you every Sunday, 6 p.m. on DZWT. Ti mangi dadaulod iti Sacred Heart Community. Ti Center Me is here at the Sangkabalayan Basement, Baguio Cathedral Compound. No adaman ti prayer requests you, don't hesitate, please text us at 0945-5093-265. At this point, can we request Sister Jean to lead us in an opening prayer? Heavenly Father, here we are again in your presence to come and ask for your grace so that we may be able to understand what we are going to talk about this afternoon. As we lay down our ideas about creation, O Lord, we should remember that you are our creator, and we should give you our due. We should respect your creation. We should thank your creation, O Lord. And as we discuss this, be with us, O God. You give us the courage and the strength to give you honor, glory, and power through our discussion this afternoon. We all ask this in Jesus' name. Amen. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name, sing like never before, oh my soul, I worship your holy name. The sun comes up, it's a new day dawning, it's time to sing your song again. Whatever may pass and whatever
our Creator and loving God. We give Him words of praise. We Praise you, Lord. Glorify you. We worship you, Worthy of all Lord. thank you, Lord. Glory, Lord. glory. We love you, dear Praise Lord. you, We Lord. praise you, dear Lord. Honor you. Amen, Praise amen. you. Praise you, hallelujah. Hallelujah. Thank you, Lord. We Praise praise you, you. Lord. We praise you. Praise Hallelujah. Hallelujah. We praise you. Praise. Holy Spirit, I need you. Come, Holy Spirit, I pray. Come with your strength and your power. Come in your own special way. Come like a spring in the desert. Come to the weaver of souls. Lord, let your sweet healing power touch me and make me whole. Come, Holy Spirit, the desert. Come to the weaver of souls. Lord, let your sweet healing power touch us and make us Kakabsat, kas in baga tayo tatay, ano? Today, the reflection tayo will be on the season of creation. The season of creation, ano? Kat Sister Marlene will kindly give us a brief background. Sister Mar. Yeah. Season of creation. But for me, it is my day of creation. Today is my birthday. I was created On September to 21. 68 years ago. The Lord- Happy birthday! So the God. Oh. But anyway, itong season of creation, it is a program of the Catholic Church which started when Pope Francis wrote his encyclical Laudato Si. And dito sa encyclical niya, he encouraged everyone, every Catholic, every Christian, to really take good care of our environment, the world where we live in. And this season of creation usually starts from September. It is observed annually from September 1 to October 4. So we start with the World Day of Prayer for the care of creation until the feast day of Saint Francis of Assisi. So we know that Saint Francis is the patron saint of ecology o kaya yung environment natin. So dito sa it is really
we really have to take good care of our world. The only world where we could live in, it is God's creation. Hindi na naman pwede sabihin that we love the Lord, we embrace the Lord, and destroy His creation. Diba? Parang hindi pwede na ganun. So, while take good care of ourselves, our families also, we have to take care of also of our environment. Yan ang sinasabi, and we have also to pray for our creation, for our world, ganon. And you know that prayer is so powerful that praying also for our environment would help. So yun ang ano, and it is maraming activities din ang ginagawa ito during this time. Aside from prayers, ganun, anong ginagawa natin? We have a clean up drive, we have tree planting activities, aside offering mass for the whole of our environment, for the whole world, for our creation. So this season of creation invites the faithful, every one of us, to see the earth not just as a resource. Kuha lang natin, kunin na kuha, di ba? We have to give back, and we should see this as a sacred gift from God. Yan, calling for gratitude, stewardship, and responsibility. Kasi minsan, just because it is there, it provides everything for us. We just take and take without giving back na hindi natin inaayos, di ba? Oo, Yan, tama yan. ganun. So, Itong season of creation na ito parang in match or in swak ni Pope Francis dun sa kanyang encyclical na Laudato Si. Oo. Sister Flor, can you share a few thoughts about Laudato Si? Yeah, there is also this beautiful letter of the late Pope Francis called Laudato Si, no? And then dito, in the letter, he calls us people about caring our earth, because this is the common place where we live in. And then he reminds us that this beautiful God's gift, diba, when he created, we go back to the story of creation, from day 1 until day 6. Ang ganda how he built the world. So that Pope Francis reminds us of this so that we could jointly take good care of this earth that is being gifted to us. Kaso, ayan, we tend to forget. And of course, it's the young and the poor who suffers for this most, no? Kaya he calls us to take good care of our creation. Nga, we protect our land, we have to live simple, avoid yung mga plastic na siyang sometimes, no? Kaya nga meron yung sa school, no? Maganda, they're teaching about the reusing, about recycling, about, no? Kasi it would really help our environment, and Pope Francis also called us to work together as family, community, so that we can contribute on taking good care of our environment. So in short, Laudato Si teaches us to love God. No, when we love God, we have to take good care of the things that He has entrusted us, because we are just stewards. Ayun. Not only for us, but also for the future generations and generations to come, so that maabutan pa nila yung paano ba ang tree? How does a tree looks like? Because mamaya pa na artificial na lang pala, no? Kaya, kaya here we are to remind us of this beautiful reminder of Pope Francis in his letter. So that by living simply and taking good care of our environment as good stewards, there is something then na ipapamana natin sa future generation. Yun, sis Vic Ambic. Oo, last week ang magic word doon, focus. Ngayon naman narinig ko sa iyo, Sister Marlene, stewardship and responsibility. Yes. Gaya din ng sabi ni Sister Flor, we are only stewards. Di ba sabi nga niya sa Genesis yung when God created the world in how many days? 6 days, ano? Kasi on the 7th day, kasi nag-rest siya. Oo. Ang
parang ibinigay niyang task sa atin, till and keep the earth. Diba? Yung, till and keep the earth. Yun lang. So, ibig sabihin, hindi sa atin ang earth, ang mundo. We are Just only stewards, caretakers. Caretakers. Oo. So, yung the land, the river, the air do not belong to us. They belong to God. He only entrusted them to us so that we and future generations can live well. Pero ngayon, di ba, nakikita na natin yung signs that creation is suffering. Yung mga bagyo nung August hanggang September, first week of September, talagang nakita na natin, yung dami ng mga landslides. At saka hanggang ngayon, kasi binabagyo ang ibang areas, ay hindi naman binabagyo, sobra ang lakas ng ulan, na tuloy-tuloy. May nakita ako last week ba yun? Yung ulan sa Trinidad nang gagaling sa bundok. Tapos, river nga, Trinidad, Sister Jean, talagang nagbalinan nga river ron, kalsada, oo. The air is polluted. Rumor ka pa lang kat agoy-uyok kan, di ba? Yung the exhaust and everything. And then forests are cut down. Di adamanan ti apandamanan nga kwan. Netting naman nga overpriced. Kasi tinanggal nila lahat ng mga puno. Oo. Tinayo na yung bahay. Oo. Tapos rivers are really so dirty. Are drying pa. Oo, and or drying up. I still remember during my childhood, apang no awanti, apang kami agdigo si J. Karayan. No awanti danum dito'y city, mapang kami dita Camp 6. Di ba? Yung ang dami-dami yung mga tapos nanghuhuli kami ng tadpole. Yung mga ganun, Ngayon, di na ma-experience wala nang and the weather is changing. Anong panahon na, hindi man tayo naka-experience ng summer yata. Kasi tuloy-tuloy ang ulan. So, ang nakakalungkot, it is often the poor. Halimbawa, yung mga farmers, yung fisher folk, they are the ones who suffer. Yung farmers, pagka nagbaha na dahil dun sa mga ghost project ng flood control, di ba? Wala na yung Wala tanim na, nilang palay. nawawala yung tanim, nalubog. Tapos yung fisher folk, di ba? Hindi na nakakapangisda ang mga Pilipino dahil dyan sa away sa China Sea. Inaakin na. Anyway, tayong mga simpleng tao, tayo ang nagsisuffer the most when the earth is abused. Kaya, ito, napakaganda nitong na season of creation, ni Pope Francis. It is a reminder that to love God, ikaw nagsabi, Sister Mardy, How also can we means- love God when we say ganun kung sinisira naman natin yung creation niya? You know, may naaalala ko na sabi nila na when it comes to this environment, God always forgive. Man sometimes forgive, but nature never forgives. Parang ganun. Di ba yung nasisira the na wrath of nature, yung Yes, sabi wrath, nila. oo. Yeah, correct. And That's the word that is Oo. strong na it would describe yun. the wrath of nature. Sa ganun. The wrath nga'y kakabsat, W-R-A-T-H. Hangarats. Hindi daga. Wrath. Wrath. Yung anger, yung Yung galit ng Galit Dulang ng- galit. Oo. So, napaka galit ng sobrang galit talaga. Don't you no? think that's also the anger of God? Kasi people are destroying His His creation. creation. So, Kaya parang Oo. nakakatakot rin yun. Pag siya ang magagalit na po. Sabi nga nila, mahirap magalit ang tahimik. Yes. Si Lord, tahimik siyang Oo. binigay ko ng anak
ko sa inyo, kunanang, kasi last week, we talked about John 3:16, ano? Binigay na niyo lahat, tapos hindi pa rin natin, ano. One thing I also heard from you, Sister Marley, is the word respect. We should respect creation. Oo. Na, isugarod nga yung kabil daditati yung puno nilagay dyan para meron kang sasandalan at saka pagsisilungan. Di ba? Meron kang magagamit. Oo. Or meron kang bunga na pipitasin. Pitasin. Oo. Pero anong ginawa? Pinutol. Yung agricultural lands, ginawa nilang subdivision. That's Di ba? Ginawang malls. Ginawa. Tuloy, ano nga ang nangyari, di ba? Develop. Oo, we have to import rice from other countries, from Vietnam. Ang Vietnam, tinuruan lang naman natin eh. Diba? Oo, yeah, sila nag-aral sa Philippines. Sa atin, Erie. sa Erie. Oo. Ngayon Pero sila na ang sila all over the world. Sila ang maraming rice. rice na tanim. Yung, Sakit ano? Sila ang maraming inaani. oo. Tapos, ayan, di ba, sabi na nga, wag magputol ng puno. Ano? May maalala ako na, there was this news feed. Di ba, yung nag-erode yung bundok, tapos, daming tubig na bumababa. Alongside it, ang lalaking logs na pinutol na pala nila from the top of the mountain. Yeah. Tapos, Tinangay na ng tubig. tinangay ng tubig. Tapos, tapos yun ang sumagasa sa mga bahay sa baba. Kaya Diba yung, marami na. yun ang talagang no respect of nature. Nature. No respect of, ang tawag mo dito, when the Lord gave us all this, gaya nga ng sabi, He only expected us naman na yung kayo, mamahalin nyo yan, kasi diyan manggagaling lahat ng your Needs, food, oo. your Basic oo. needs. Mga Oo, diyan manggagaling. Pero, dahil ginawa naman kasi ni Lord ang mga tao na masyado matalino. So, technology came in. So, puputulin ang puno para gawing papel. Tapos, Gawing bahay. oo, meron lumber na para gawing bahay, ganyan-ganyan. Nakakalimutan natin na, Nakakalimutan na magtanim. oo, kung may Para magkaroon ng sumubol na bago. No? Oo, pagka may pinutol kang isa, Dapat dapat dun sa tabi niya, tanim ka ng bago. oo. Pero hindi naman, ikaw ang plantita, Sister Marlene. Pagka ang puno ba, pinutol mo, kuha ka ng sanga, ganun mo lang, pwede. Hindi. Oo. You have to take care of it. It starts also from seeds. Tapos mag-grow. Meron isang meron minsan pumunta sa bahay, dalawa. Tapos sabi sa akin, ikaw ba si Marlene? Oh, bakit? Sabi ko, nakita namin dun sa banda niyo doon, sa scene, may dalawang malaking puno. Pwede ba namin bilhin? Ha? Sabi ko, gano'n kali, malaking-malaki. Sabi, ay, hindi. Tapos sabi ko, bibili niya, magkano? Nagtanong, sabi niya, 200 pesos. 200 pesos? Sabi mo, ang laki-laki ng puno, 200. Oo. Ay, napakamura, ibiro mo, ilang taon na inalagaan ni Lord yan, tapos 200. Sabi niya sa akin, mura na nga yun, kasi hindi ikaw nag-alaga, si Lord. Sabi ko, hindi. Sabi ko ganun, hindi. You know, the sad thing is, after a month, nalaman ko na lang na pinutol. Without your permission. Without my permission. Oo. Habulin natin bawal. sa DNR. Yun ang, they just cut for their work, for their business, mga ganyan. Kahit na, it's, so they know na inalagaan ni Lord na ilang taon, pero pinutol pa rin. Without any, Yeah, wala nang paalam sa may lupa. Kasi nabasa siguro niya itong Season of Creation na sabi, you don't own the land. pero
Caretaker ka lang Oo. dyan. Oo. Oh, Pero di ba, isipin nila that it's the roots of the trees that hold Oo. the land. Yes. No? oo, oo. Sana yun ang isipin na maraming mangyari pag wala ng puno, gano'n. Pero because of money, profit. Oo. Pero take note, mga kapatid. Remember during the pandemic, when there were no cars around, Yeah. and when all the people just started planting and planting, di ba? Ang sarap ng Gumanda daw hangin. yung hangin. Oo. Gumanda ang hangin. Tapos, Refresh. alam mo, bumalik yung... Sa amin kasi, sa Republic of Tuba, oo, ang maririnig mo sa gabi, crickets, anong tawag mo dito, yung frogs, yung ganyan. Lalo ngayon na umuulan-ulan. Tapos meron nga dun sa bintana ko, ang laki yung frog kung paano umabot sa fourth floor. Tapos yung talagang very quiet lang. Yung ganyan, yun yung COVID. Siguro, it was God's way to give us a Yes. break. Yeah. No? I believe in that na. Oo. Kasi marami na, ang dami mong mabasa na during that time na walang sasakyan, tumigil yung mga factories and everything, gumanda yung rivers, tapos yung maganda yung hangin, di ba? Oo. Naging malinis. Naging malinis. Wala Na yung ngayon, mga back pollution. Ayan, back to pollution. pollution. Oo. So, And it's so sad din na with the changing of times na modernization, true. nagbabago ng panahon, and we have it's sad to accept, no, there are some politicians na ang naging business nila is building homes, maganon, no? So, in my husband's place in Pangasinan, there is a very, very wide na rice field. And then along sa rice field na yon is a river na ang ganda na every talagang apandangay agbanban ni it kas kada agkuryente apanda agbanban ni iti ikan, and very fruitful day nga river. But sad to say na dati may isa nga ginatang na nga mano nga hectares day, almost I think mga 50 hectares. So imagine how big is that na. And tinagbilin na isong they are building they are making mga solar panels over that daw for modernization na nga daw na, so that we will be using conserving energy but sacrificing that that rice field na beautiful trees around, and then And the that river. river na kung ano na yung ginagawa nila doon ng mga factories doon Doon na. ang tapon Doon na ng dinadala. waste. So the river is already slowly dying down, and then it was only recently na the people realized, different farmers who've sold those places, yung rice field na yun, they came to realize na unti-unting na nasisira ang kalikasan. Ang doon? Ang nyati kasukat na diya, it's because of yun nga, Easy modernization money. now, we have to help the environment by putting up solar na pangkilaw and everything na ganun. So, and we have also one place also in San Mateo in Rizal. That is where my son-in-law is, no. Sa isang bundok doon, talagang very green. It's so green na talagang ang laki ng contribution niya kasi it's yun yung virgin forest, let's say, no. Ay nako, it's so sad na dinevelop yun. It became already a tourist destination, and then alongside with it is a mining firm. Talagang you will cry if you will look at that mountain na ang laki. So What did anong we... ginagawa ng tao? It's us who is destroying this beautiful gift. Na tama. imagine that forested, and then why is the government allowing this to happen? Minsan yun din ang tinatanong ko, mga kapatid. Why I mean, we were given a stewardship of all these things. Ano ang nangyayari? Yun ang sabi nilang, the price of development. Yes, the price of development price is of painful development. sometimes. Oo. No? Like,
sa amin din, dun sa City of Bontiway in the Republic of Tuba. Sitio Bontiway. Ijay Tuba niya. Adati may nga dakkel nga company who is building a 20-story condominium. Wow. Dati ije ayan mi because we are the last house nga nangato. You can see China Sea. You can see Poro Point from our porch. You can see Magandang sunset. ang ganda ng sunset. Yung pagka yung araw na maganda, makikita mo yung mga vapor. Alam mo mga vapor yung mga yon. Tapos yung pagkagabi, yung mga ilaw ng mga fishing boats, yung ganyan. Ngayon, dahil doon na Hindi mo na siya matanaw. nagla-land development, ang makikita mo yung mga crane nila. Ito ang the saddest part of all, na disturbo ang habitat ng mga paniki, the bats. They come at night, they come to us. They come to the houses sa mga tabi namin. Kaya namin alam, kasi dun sa meron ngayong akala namin bayabas or something na ano ba naman sa nanggagaling itong mga bayabas na to. Yung pala, yun ang Dala-dala. dumi. Hindi, dumi dumi ng ng paniki. Alam mo na yung vegan tiles kasi doon sa porch, nasira. Yung may acid yata doon sa dumi ng bats. Bats, oo. Tapos yun talagang masyashock ka. Kasi meron parang lipad na ganyan sa loob ng bahay. Kasi pinapasok kami ng ibon eh. Okay lang yon. Pero ito talagang, Pero ano ba naman ito? Tapos makita na ganyan. Paniki. So sabi ko, sara nyo yung mga pintuan. Ganyan, yung mga pintuan sa mga ibang kwarto. Tapos yung dun sa akin na lang ang nakailaw. Pumunta doon, hinampas ko ng tuwalya. Tapos dinakot ko, mainit. Ganun pala yun. Tapos pinalipad ko sa labas. Yung talaga, the habitat was disturbed. That the bats. Kasi mataguan. wala. At saka wala na yung tingin ko kasi puro bato doon eh. Di ba yun ang binabahayan nila? Parang sa 100 Islands, di ba may isang island na puro paniki? Ganun din. So, na-disturb ang habitat. Nila. Oo. Tapos yung ngayon, yung dati-rati, ang daming klase ng ibon na makikita mo doon sa amin. Ngayon, yun na lang yung swallow, yung regular na ibon na swallow. At saka yung sabi nilang Benguet something, yung green and yellow, na maliliit na maingay. At saka yung Parang maya. tapos yung ang ingay-ingay na maliliit at saka yung isa yung orange ang paa. Ano nang tawag doon sa ibon na yon? Orange ang paa na maingay din. Yun na lang ang mga naiwan. Dati-rati yung it was so beautiful na if I had the camera always, Pipicturean mo sila. mapipicturan mo eh. Yung para siya mukhang kakatu o ano. Pero yun, lahat nawala na. No? Dahil sa Itong recent lang na typhoon, di ba? Ang daming landslides because of that. Mga talagang wala na ng puno sa taas. Oo. O kayang mining under or what, hindi ba? Ganun. Hindi nga. Ba't yung yung mga nangyari dyan sa mining na yan na pinasok din ng tubig yung mga illegal na mine shafts, ganyan. Tapos ito ang Marcos Highway kalsada. Yes. Nagiging ilog yan eh. Bumaba. Parang Trinidad, di ba? Oo nga, bakit kaya? Bakit kaya Sabi ko, noon walang ganun, di ba? sabi nga ng kapatid ko, kahapon, uy, naku, nalayos man dito, doon tayo dito, bandal. Kasanong ako nang nalayos ko, hamang anapi, ay apo, ibagbagak nga ron.
Yun lang dumiretso lang ang ulan. Oo. Yung volume lang na yun na Hindi naman masyadong malakas yung tubig. Ay, pero dire-diretso. Kaya ma-imagine mo yung 40 days and 40 nights na straight. Sinuwa ng Dito nga lang ilang ilang 1 hour lang o ganun. Tapos ganun na. oo Di nga ba? kaya nga sabi ko, My nag-change talaga ng Yes, oo. environment natin. Sabi ko nga if people will not stop destroying our environment, ay siguro talagang magagalit ang Lord. Baka siya na ang sisira ng ano. Kaya nga Kasi sabi nila, hindi ba? So what will we do? So what will we do? How can we contribute? Yung mga simple pwedeng gawin natin lahat. Ang simpleng gawin lang sa earth is magtatanim tayo ng mga puno, ng mga flower, ng mga vegetable. Parang ibabalik natin yung sinauna na matuto tayong magtanim. Kasi ang kabataan ngayon hindi na marunong magtanim. Ay, Tamad na. pero ibinalik yan sa school, ha? Dapat lang naman ibalik. Nowadays naman. They brought it back. Dapat lang tree naman planting. ibalik. Kasi pagdating ng panahon, yung mga magiging anak nila o future na, sila naman ang aani. Tayo, naranasan natin mamitas ng mangga, mamitas ng... ngayon wala ka na makitang puno eh. Oo, no? Hindi na sila marunong umakyat ng puno. Puno. Ay, tayo, amin ka, ulyam. Pag may nakita ka, di ba, puno ng duhat pa lang o bayabas, naglalambitin ka na, masaya ka na. Tapos kailangan natin ngayon, sa panahon ngayon, dahil nga masyado na time polluted, so kailangan natin mag-segregate ng mga ating waste, di ba? Like plastic o like na kung ano yung pwede mo i-decompose mo para at least yung itinanim mo na isang puno ng sayote o yung isang puno ng mangga dyan, pagdating ng panahon, malusog yun dahil meron kang nilagay na compost, di ba? Iyaano mo siya, ngayon, iyaano mo rin pagka mamamalengke ka. Kasi dati usong-uso plastic, ngayon pinagbabawal na yung plastic. Sana yung mga plastic din na tao, pagbawal na. True. Pero na lang, paper na lang. Paper ka, para manipis lang. Kasi pag plastic, makapal. Marami na rin mapapel ngayon. Pero Di ba malaki yan, rin. papel? Ma-plastic na. Di ba, Mapapel pa. Hindi, ang papel nalulusaw eh. Yung plastic hindi mo malulusaw. Ay, Pag sinunog mo yan, sakit pa nga abuti mo kasi yung usok niya marurumi, di ba? Alam mo yon, pagka ikaw, tayo, nagtatapit tayo ng creation, pag i-recall mo, kasi may edad na tayo, no? Pag Baka ibabalik ikaw na. mo yung creation ni God, napakaganda. Oo. No? Magkakaroon first, tayo ng peace of mind. Tapos yung pagising mo ba sa umaga, ang presko-presko ng amoy ng paligid. Ngayon hindi eh. Pagising mo pa lang sa umaga, yung polluted na, yung mga sasakyan, maingay, di ba? Wala na yung kagaya na sinasabi mo, mga nagliliparang mga ibon, mga tweet, di ba maganda sa pandinig yun? Ngayon wala na tayong makitang ganun eh. Pero we are thankful din na meron ding mga foundations or mga government organizations or private organizations na they ask for volunteers for tree planting. And then I was so happy na yung company where my daughter is working in cooperation with Haribon. I think it's a foundation worldwide, yes, no. So last week I was so happy na mapupunta kami sa Quezon province. Anong gagawin niyo doon? We are 50 from the company that I work with na we volunteered in cooperation with Haribon. So, pagdating nila sa Quezon, pinakita niya, they planted doon sa mangrove. Nagplant sila sa mangrove, they were in boots kasi medyo pala yung mangrove is soft, no. And then yung trees pala na plinant nila will survive for more than 100 years. And then while we were discussing my eldest daughter said na, thank you because you volunteered. How many trees did you plant? Sabi niya within that span of hours na nagtanim kayo. When I counted, I was able to plant 20 trees, sabi niya, kasi we started early, sabi niya. And then I was so happy na yung anak ko na the eldest said na thank you kasi you know what, I have researched and that yung tree na tinanim nyo will last for more than 100 years. And my children
and my children's children will be beneficiaries of those trees that you have planted. So, yun yung sinabi mo, sister, kanina na, yun, magtanim tayo ng mga puno. Not necessarily naman ganun. Now, if there is an open space in our yards or in our, kung saan tayo pwedeng magtanim, yung isang puno, paglaki nun, Maraming ang laking makikinabang. bagay yun. So, those are the little things that we can contribute to in a way na parang makakatulong man lang tayo sa binili ni Lord, ni God kay Adam, di ba, during the story of creation na, I gave you the power to name the animals, to take good care of this world that I have created for you, no? Na sana yun din ang magiging responsibility natin na, na being part of that order ng Panginoon na not to abuse naman, but to be contributing in whatever means na magagawa natin so that, yun nga, meron pang madatnan ng mga apo-apo natin pagdating ng araw. At saka dapat kasi sa panahon natin ngayon, matuto tayong wag nang basta-basta magtatapon, magkakalat-kalat. Yes. Maging disciplinary tayo sa sarili natin Yes. na, eto basura mo, ibulsa mo, pag-uwi mo, tsaka mo itapon, di ba? Yung Kasi merong pagtatapon sa ilog, no? Oo. Yun. At saka, di ba, ang pangit tignan nung nagkalat yung basura sa isang sulok, sa ano, di ba, mas magandang tignan na dadaan ka sa isang kalsada na malinis. Kasi yung pinuntahan namin na nagpakom kami, hindi naman sa pagyayabang, malinis sa kanila. Malinis sa Davao. Hindi sila basta, tsaka disciplinary sila. Bawal sa kanila ang bottle plastic. So, meron sila puro, paper glass ang ginagamit namin. At saka yung spoon nila, yung wooden spoon, hindi plastic lahat. Hindi plastic, kahit sa mga resto. Sana, lahat ng lugar ganon. Sana, may ganon disiplina. At saka, di ba, tayo sa panahon natin ngayon, ang tubig natin binibili na eh. Kaprasong lang, inumin mo, bibili mo. Hindi kagaya nung araw, na libre ang tubig. Di ba? Nauhaw ka, may gripo dyan, buksan mo. Ngayon, hindi na natin mainom yung mga tubig natin sa gripo. Gawa nung polluted na, marami ng chemical na nilalagay. So, ang mangyayari niyan, bayad lang tayo ng bayad ng tubig. So, tayo naman na nagbabayad, nagtitipid tayo. Kagaya naglaba ka, itatabi mo, kasi pambuhos mo ng CR. Hindi mo na siya pwedeng basta tapon ka lang ng tapon, o kaya ipandidilig mo sa halaman, yung mga tipong gano'n. Kaya si Lord, alam mo yun, ibinabalik niya yung sinauna, yung mga create niya noon. Nararamdaman natin ngayon na gusto ni Lord na ibalik niya yung nung unang panahon na magmalasakit tayo sa kalikasan. Amen. Kasi ibinigay niya yung anim na araw na binuo niya ang kalikasan, ang mundo, ang moon, ang sea, ang mga animal, tayo. Tapos yung ikapitong araw, nagpahinga siya. Parang siguro ganun din ang gustong gawin sa atin ni Lord na magtrabaho kayo na magtrabaho. Pero pagdating ng Sunday, magsimba naman kayo. Parang ganun. Ibalik natin yung pagmamahal natin sa creation niya at ibalik din natin yung pasasalamat sa Kanya. Amen. Yun. Kaya ang ganda peace with creation. Talagang pag meron kang sa buhay mo at meron kang malasakit, hindi lang sa kalikasan at may malasakit ka rin sa kapwa mo, siguro wala tayong kapwa na yung magiging palaboy. Magkaroon ng peace. Oo, mga palaboy. Ganun. Sister Jean, anything you can share also na yung simple acts that we can do. I would like also to think that this day, like Sister Marlene, I was born. It's the day of our creation, Yes. sister. Di mamaya, ibubloot nyo kami. What I can only share here is, if I go back, when I was still young, ay nagpipintas nga. Ang gaganda, the trees, the flowers, they were so fresh and clean, and yung mga fruits, ay Tsaka nagmamayat. mga veggie. And then when I try to reflect now, wala. Sirang-sira ang creation ng Lord. Kaya sabi ko, at saka noon, pag may
nung then nakita mo nagpintas, and then you are happy about it. Tatangay katraslangay nga. Ordinaryo. That's why my first statement was, the wrath of nature is God's anger. Yun ang tumatak sa isip ko. At saka no, di ba, every summer noon, they burned yung kaingin system noon. Sa bagay, yun naman, ang reason nila para we can plant new trees, sabi nila. So, siguro helpful naman yung kaingin. Pero, kung minsan sinisira niya what is this, the greenness of the forest. And And then, would resort to fire. Oo. and di ba the forest fires na we yes. experience Oo. here are mostly started by small kaingin farmers. Oo. Yeah, but what little acts do you think can you share? For me, yung nakaspan dito, ewan ko if you will agree with me, yung turn off lights, TV, or appliances when not in use. Sometimes we do not do this eh. Lalong-lalo na doon sa amin. Kasi Our nanonood na lights are always on because of nasipngat no minga pa. So siguro nga ko maawa Ng GTV. Yeah, when the TV is not in use, we turn it off. And then yung sabi dito use natural light and when I go out kasi doon sa kwan namin the place where we are staying, it's not really that's why I have to go down and breathe in air. And then the natural light is from the sun. Yun ang talagang inaano ko. And then here it says here practice buy only what you need to avoid waste. Sometimes That's difficult. yeah. Yeah, because you're a shopaholic. No, but these things that I buy when I cannot consume it all, I give it to others. That's why I am asking if siguro naman hindi naman ng Lord siguro. Kasi when I cannot consume the food or that I buy, di nga pa ko Ibigay mo sa ibigay ka. No, I J do. food, it's okay, I guess. Pero I think what they're talking about here is garments and all. Yes. Yeah. Kasi may pinakita na bundok ng mga garments na yung oo, yung mga tawag mo, reject halimbawa ng malalaking companies. And then they just throw it away. My gosh. No, talagang, and then us also na Marami kasi nagiging hoarders eh. Di ba? Hindi naman sinusot pero hoarders. Kaya minsan sa dumating kapatid ko tapos tinignan niyang ginagamit mo ba yan? Hindi. Nandyan isa. Hoarder ka? Give it away, sabi pa naman. Give it away. kaya yung decluttering, yung ganyan. Tama-tama, meron akong friend na, well, because she's Chinese, so they believe in the ghost month. So, bago mag-umpisa ang ghost month, declutter, yun talagang And alam Give nyo, it away. give it away. Lahat binigay niya dun sa parish namin. Na nagtataka sila kasi yung iba may tags. Kaya sabi mo, hoarder. Nung tinatanong siya ni Father, why are you buying so much? Because I forgot that I had that na pala in the same color. Yung I mean, this is how some rich people live. But at the same time, yung ang bait naman na yung ang big, wala ka bang alam na pwedeng pagbigyan ng kesa sa Tatapon niya. itatapon ko lang or Kailangan magamit na iba. oo. Habang yun, pag titignan mo talagang bago pa. Oo. Kaya tuwan-tuwa naman ng mga kasama namin sa parish over that. Tapos yun, yung gaya sa amin, daming mga tree planting. Sama tayo dun sa mga tree planting. Ako, meron tree planting sa October. Yan, very good. But what we will be planting are coffee trees. Oh, Yeah, good. Doon sa Itogon, Bandan. Oo.
So, brothers and sisters, ang takeaway natin siguro dito sa mga napag-usapan natin for today, the earth is a gift from God and it is Amen. hurting. Yes. Oo. We are called to recognize that creation is not just background scenery, it's a living sacred gift from God. But it is suffering because of pollution, climate change, and neglect. And we have a part to play in its healing. Tapos ang pangalawa, making peace with creation means taking action. Kaya nga ng sinabi nyo, no? Yung mga wag na yung one-use plastics, yung mga ganyan. Tapos learn to plant trees. Tapos reduce our waste, use less energy, and protect nature. And this is the way that we can show love for God's creation. And every small act of care is an act of faith. Whether we recycle, we speak up, yung sabi nga ni Sister Chin, nung may sa lubong siya, ay pulutin mo yan, yung gano'n, pagka may tinapon, di ba? Or pray for the planet. Tayo, di ba? Yung mga nililid mo na prayers, Sister Mar, laging meron for our earth, for Mother Earth, ganyan. We are living our faith. Being at peace with creation is part of being in a right relationship with God, with our fellow men, with the others, and the earth. And so, brothers and sisters, umay tayo man iti daytoy parte ti programa niya nga ikararagan tayo kuman, pagdasal natin ang ating mga kaibigan. Sister Linda. Dinito Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Dakilang Diyos, mapagpalang Ama, maraming pong salamat sa pagkakataon na pinagkaloob mo sa amin. Nawa ang amin na pag-usapan ay maging bukas sa isipan ng aming kapwa. Nang sa gayon, ang mga ginawa mong bagay dito sa mundo ay mapangalagaan namin sa pamamagitan ng aming pagsisikap na isaayos ang aming kapaligiran. Nang sa gayon, ang mga bata na sisibol at ang mga darating na panahon ay manumbalik ang sigla ng kalikasan. At nang hindi na madamay pa ang mga walang malay, lalo't higit pag dumadating ang sakuna, tagtuyot, tag-ulan. Ikaw ang Diyos na dakila at makapangyarihan sa lahat. Sa mga oras na ito, idinadalangin ko rin po sa inyo ang aming mga kapatiran na nawawalan ng pag-asa, ang mga magsasaka na nawala na ng kabuhayan, ang mga nalulubog sa baha, ang mga taong nawawala ng tahanan. Ikaw na po ang mag-provide. Ibalik ang kanilang tiwala na sila ay hindi mo pababayaan. Na kami ay patuloy na makasunod ng nang-aayon sa iyong kalooban. Ikaw ang mangunguna sa bawat isa sa amin, sa aming pamilya, sa aming mga anak, sa mga apo, at sa mga generation na darating. Lord, ipaisip mo sa mga namumuno ng aming bayang Pilipinas. Ang kabutihan mo ang manguna. Hindi ang anuman sariling hangarin. Bagkus, ang layunin ay para sa aming mamamayan. Maramdaman ng bawat isa ang iyong banal na presensya. Tulungan mo kaming makaahon sa aming mga pinagdadaanan sa panahon namin ngayon. Hipuin mo ang mga puso ng mga taong nangangalaga lalo't higit sa kapaligiran, sa kalikasan. Naway matutunan nilang mahalin ang kapwa. Mahalin ang iyong ipinunlang kalikasan. Hindi man kami karapat-dapat, pero sa tulong ng iyong banal na espiritu, kami ay makasunod ayon sa iyong kalooban. Kaya sa mga oras na ito, ang aming mga kapatid na nasa ospital, hipuin mo po sila mula ulo hanggang talampakan.
Bigyan mo sila ng lakas upang sila ay patuloy na gumaling sa kanilang mga karamdaman. Kagalingang espiritual, kagalingang physical, kagalingang emosyonal. Maraming mga kabataan ang nawawalan ng pag-asa. Pero naniniwala ako, Panginoong Hesus, hindi mo kami pababayaan. Ang lahat na ito inaalay namin sa kamalmalang puso ni Jesus at sa aming mahal na ina. Nawa, Ave Maria, ikaw po ang mangusap sa iyong anak na si Jesus. Ang lahat na ito ay dinadalangin namin sa pangalan ng iyong anak. Amen. Amen. Jesus, Mary, and Joseph. I give you my heart and my soul. Jesus, Mary, Joseph. Assist me in my last agony. Jesus, Mary, and Joseph. May I breathe forth my soul in peace with you. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Ay, ikwak man, Ay, ang pahabol ko man, at dati LSS, Meron tayong Life in the Spirit Seminar on September 27 and 28 at doon sa sa Immaculate Conception Aurora. Parish Hall doon, Aurora Hill. So we invite everybody. Maganda itong Life in the Spirit Seminar. It really would help us in our daily lives kasi the Holy Spirit will be there for us. He will empower us. So come, join Join. the LSS. September Libre ito, 27. ha? Oo, libre at walang registration. Registration. So come. Libre, come. The Lord is calling each and every one of you. Amen. Amen. See you. See you Bye. next Sunday. Next Sunday and at the LSS. Bye-bye. Yes, bye. Touch me, Lord, for I am a sinner. Touch me, Lord, for you are the master healer. Touch my eyes so I could see. Touch the pain that flows in me. Touch my voice so I could praise thee eternally. Touch my heart, touch my life. Touch me, Lord, and I shall be healed. Touch my ears so I could hear. Touch my hands so I could give. Touch my feet so I could walk through Calvary. Touch my heart, touch my life. Touch me, Lord, and I shall be healed.